anti-dynasty. Pero kung titingnan mo ang schedule ng Kongreso, ng 20th Congress, pumapaloob rin dyan dun yung impeachment. So paano mo masasabatas ang 21 priority measures kung ang schedule ng House of Representatives dito sa remaining sessions ng 20th Congress, second regular session, ay kakainin ng impeachment. Ang pagkaintindi ko, yung impeachment sa Vice Presidente magsisimula next week, i-refer sa Justice Committee. O hindi ko maintindihan kung paano nila maipapasayan 21 in a very political terrain na papasukin natin simula next week. So, kung titingnan mo rin yung calendar ng Kongreso, meron silang recess ng March, meron silang recess ng May, and then pagbalik nila June hanggang July lang yon for the second regular session. So, natutuwa ako na may ganong priority, pero hindi ko maintindihan kung paano nila pagsasabay-sabayin yan, lalong-lalo na yan ang ginagawa nilang diversion para dito sa flood control projects. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, ano po yung masasabi ninyo? Ano po masasabi ninyo? MJ, hindi kita marinig. Opo, ma'am, si MJ po ito. Opo, Oo. Prof, ano pong masasabi ninyo dito sa pag-usbong ng sinasabi nilang third force sa paparating na 2028 presidential elections? Meron po kasing isang banyaga, no, na sinasabing political strategist din na nagsasabi na kung patuloy doon na mag-aaway-away ang Marcos at Duterte, posible raw na may third force na lilitaw at mananalo sa 2028. Yung posibleng lilitaw, nag-a-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-a-agree doon. Kasi kailangan mong tingnan kung three groups yan, three yung sinabi nga, third force, no? So isang para sa administrasyon, isa na para kay Vice Presidente, at isa siguro yung iba't ibang kulay, no? Ang una dyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero doon naman talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan dyan basagin yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yung 35% yung high, ang low niya is 35%. Ng 65 na kita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng Marcos group. Yung ang tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So paano ka makakakuha ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon? Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan mo yung mathematics, magkakaroon lamang ng third force kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Opo, pero di ba ma'am, sa PR strategy, merong tinatawag na PR balloon. Parang PR balloon to ma'am eh. Tingin po ninyo ma'am.
trial balloon. Trial balloon, I mean. Oo. Pero nakakatawa kasi isa pang dayuhan ang nagsabi ng ganon. So, ibig mo bang sabihin yung dayuhan na yon mas alam niya ang politika ng Pilipinas? Kaya ako nagulat na biglang umapir yun at nagsalita out of the blue. So ano yung kinokondisyon nila na magkakaroon ng pangatlong puwersa? At yun ay magiging totoo lamang pag yung incumbent, dahil mahina siya, sabihin, o sige, kayo mag-pretend kayo as a separate force, pero ako ang popondo sa inyo. So, kasi ang desisyon ng presidente one-on-one. Nakita naman natin nung huling eleksyon, no? Siguro kahit nung simula 2010, 2016, 2022, hindi na lang tayo nalilimit sa one-on-one eh. At most, may average na 5 na tumatakbo. Pero pag tinitingnan mo, makikita mo na may role ito, pinatakbo lang ito para sa ganon. So kung sino yung malakas, ano ang paraan mo para i-weaken yung malakas? Kung hindi kaya ng incumbent, yung equity of the incumbent kasi napakahirap nun, sinong i-endorse niya? Kung ang kanyang trust rating ganyan na nasa negative na, no? So kukuha siya ng another in the guise na ito yung force. Sa Pilipinas, walang third force ang lumulusot. Ang nangyayari niyan, very dominant, sino yung majority at sino yung opposition. Ang problema natin ngayon, maraming nagpapanggap ng opposition, pero walang nag-claim na sila ang opposition. So, yun ang kailangan pag-aralan ng mga pumapalaot sa politika, ano yung factor ni Mr. Marcos, kung meron nga, ano ang bailiwick strength ng mga Duterte, at saka dyan sa force o pangatlong puwersa ang pinag-uusapan, hindi pa nilang nilalagay anong impact ni PRRD. Sa akin pananaw, may impact yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Pilipinas, may impact yan kung dahil sa edad, nagkaroon ng problema, no? So may impact yan. Ang problema, ganitong kaaga, no, wala pa yung required na 18 months na pagtatrabaho para sa isang presidential campaign or national campaign, maaga ang pasok ng politika. Maaga rin ang pasok ng pairing, kung ano-ano ng pairing, hindi ko maintindihan. Maaga rin ang pasok ng baliktaran, yung dating ayaw kay Marcos, ngayon ay sila'y sumasanib dun sa bubong ng Marcos. Maaga rin ang paggiba kay Vice Presidente Duterte. Bakit ginigiba? At makikita nating matinding gigibain yan sa pagdating ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte. Ma'am, bibigyan ko kayo ng choices, no, base po sa mga personalidad na maingay ngayon na nagpapahayag po ng intensyon na tumakbo. Number 1, Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, tatakbo siya kung siya raw ay babasbasa ng Pangulo. So malamang sa malamang, kung matutuloy ito yung pambato ng administrasyon. Susunod naman, si Senator Risa Hontiveros, sabi niya, tatakbo siya kung siya ang magiging o pipiliin ng United Opposition against the administration and the Dutertes. Pangatlo naman, ay may mga endorsement na po ngayon kay Mayora Leni Robredo. So, sino dito sa dalawa, Hontiveros o Leni, ang magiging third force? Kung si John Vic ang palulusutin, may option pa ng mga tulfo, ma'am. Alam mo, ang problema ko dyan kung ang third force ay yung unang-una, hindi oposisyon si Senator Risa Hontiveros. At hindi rin oposisyon
si Mayor Leni Robredo. Bakit ko sinasabi yon? Kasi nasa bubong sila ng administrasyon. At hindi sila bumabatikos dito sa flood control projects, no? Tahimik sila diyan. Bagkus, iba yung dinidiin nila. So, kahit nasabihin mo magkakasama sila sa isang litrato at sinasabing sila ang oposisyon, clearly the surveys would say hindi sila oposisyon. Si John Vic, si Secretary Remulla, diniin niya na he will try to get the endorsement. I don't think that is a strategic move on his part, simply because the endorsement has no value. If he is looking at the endorsement as yung resources, makikita naman natin ano ba nangyari noong 2025. Yung partido ng presidente may resources. Yung partido ng presidente may organization. Bakit ilan lamang ang naipasok sa Senado? So ako, ang mahalaga dyan, dito sa tatlo mong binanggit na pangalan, nasan dyan ang taong bayan? Kasi ang pag sinabi mo ang kampanya equity of the incumbent lamang, o edi ang equity na yan Ilocos, yung Northern Luzon. Inaalis mo sa equation ang Mindanao at Central Visayas. Sa tingin mo ba makakakuha si Senator Risa o si Mayor Robredo sa Mindanao? Sa tingin mo ba makakakuha sila sa Central Visayas? Siguro on play ang NCR, ang Region 3 to a certain degree, ang 4A na naandyan ang Cavite, makikita naman natin na basag ang galawan, kaya hinahawakan ni Secretary John Vic Remulla ang Cavite. Nakita natin si Secretary Remulla sa pagtulong kay Senator Revilla. Nakita natin ang pagtulong niya kay Congressman Barsaga. So those are efforts where he is trying to hold on to his base. And yet, in terms of presidential politics, hindi bumoboto ang Cavite sa isang presidential candidate dahil Caviteño. So merong mga historical trends at merong mga demographics na kailangang pag-aralan. Ang sigurong nabubukod tangi yung pagkuha ng akbayan na maraming seats sa party list. Yun ang bago, no? At makikita natin na naipanalo niya ang mga kandidato niya sa party list at lumaki ang representation. Yun siguro ang adbantahe ng isang Senator Risa Hontiveros. Sinabi kasi ma'am ng political analyst na Banyaga na yung third force daw ay maaring isang alkalde, no, na maglalahad ng option sa pamamahala. Sino mga alkalde ngayon? Si Mayoral Leni Robredo. That would that would champion transparency and champion anti-corruption. Mahalaga daw 'yun, sabi nung Banyaga, ma'am. Tama naman 'yun, mahalaga 'yun, no? Pero makikita mo kahit yung analysis niya trial balloon. Na ang sense ko, kumuha sila ng foreigner, neutral, para sabihin 'yon at magka-interest yung sinabing mayor, no? Para ka umangat after one term, hindi ko nakikitang gagawin yan ni Mayor Robredo simply because paano mo itatapat yan sa kwento ng Davao City? Diba? Hindi naman pwede sabihin, ito yung nagawa ko sa Naga City na 3 taon lamang at recently nagkomentaryo nga siya na naiingit siya sa mga pondong hindi umaabot sa kanila. So, ang daming signaling na nangyayari between the local, meaning sa level ni Mayor Robredo at saka ng national government. So, makikita natin lahat itong ginagawa na sinisimulaan ng maaga ang 2028
sa kagustuhang makahanap ng magiging kandidato ng administrasyon. Kaya nga nabubuo yung third force kasi alam nila na mahina yung puwersa ng Pangulo, kailangan ng pangatlong puwersa para mabuag si Vice President. Yun lang naman eh. Ang ginagawa nila lahat is really to study how do we put down the Vice President? How do we put down a Duterte? How do we defeat a Duterte? Yun lang, basic. So, pasok at lahat ng combination pinag-uusapan. Opo, kasi ma'am, napanood ko sa isang panayam sa isa rin pong political analyst na kaalyado ng Liberal Party na dapat daw talaga magkaisa dahil kung si VP Sara maupo, mawawala ang LP, mawawala ang mga Tulfo at ang Marcos pamilya hahabulin, ma'am. Kaya kung pagbabasihan mo yung kanyang mga pahayag ay very threatened sila sa 2028 na manalo ang Vice Presidente. Alam mo, MJ, yung taong sinasabi mo, hindi niya iniintindi ang demographics ng botante. Nagtatapon siya ng, ang tawag dyan, yung fear campaign na, nako, anong mangyayari sa atin pag yan ang, ganun na ang naratibo eh. Kasi alam nila na ang hirap gibain, no? Nag-try na sila for the past since 2023. Nakatindig pa rin si Vice Presidente. So, ang akin, para mo sabihin na lahat yung mga sinabi niya ay mawawala, sa tingin ko hindi si Vice Presidente ang mag-aalis sa kanila, ang taong bayan. Again, bakit? Ang demographics natin, marami ang Gen Z. No? Marami ang Gen Z, 60% ng voters ay Gen Z. Itong Gen Z ito, pagdating ng 2028, will be voting for their second national campaign. No? Siguro, first presidential campaign. So, kailangan mong tingnan yung demographics at psychographics, hindi mo kailangang sabihin na mawawala ang LP. Ang LP ba, ilan na lang ngayon yon? Mawawala, sino pa yung isa? Mawawala ang LP, mawawala ang mga tulpo, mawawala. Napakahina naman ang tingin mo dun sa mga taong binanggit niya. So ang tawag ko dyan is fear-mongering sa kampanya. Talagang tinatakot na niya, ini-introduce niya yung element ng fear para magsama-sama yung mga na-mention niya at para yung taong bayan maintindihan na hindi dapat si Vice Presidente Duterte. Kaso nga, titingnan mo yung numero eh. Kung ikaw ay magaling na strategist, ang numero, ang demographics, ang psychographics, ang kailangan mong tingnan. Hindi yung kung sino-sino magkasama. Kasi yung sinasabi niya, masyadong leader-centric. Inaalis mo ang botante sa equation. Ako, naniniwala ako sa botante at naniniwala ako na for the past 4 years, nakita ng botante sino ang totoo, sino ang tumitindig sa kanila, sino ang nagtatrabaho kahit ilansan ng pondo, o sino ang nagtatrabaho kahit kung ano-ano nang ginawa sa kanya. Opo, meron akong nakausap ma'am sa isang event, kahapon ba yun, nakarang araw, sa isang hotel dyan sa BGC. No? Dati po itong mataas na opisyal sa House of Representatives. At nabanggit niya ma'am na may pa-survey internal. Lumalabas na VP Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan. Yung survey na yon pinagbabasihan raw sa susunod na hakbang ng administrasyon. Ma'am. Talagang nasa poder parati ng administration. Kahit nung panahon pa nung isang pangulo na andyan yan, resident pollster, no? Talaga namang makikita mo eh. Unang-una, hindi siya involved sa flood control projects. Pangalawa, kahit lumit yung budget niya, nagtatrabaho siya. Pangatlo, parating sinasabi niya, trabaho lang ho tayo. So, hindi mo masasabing, ba't ayaw mag-leader? Ba't ayaw sabihin siya ang leader ng oposisyon? Kasi ang tingin ko sa kanya, hindi niya kailangan yung gawin. Dahil
what do you call this, hindi niya kailangan yung gawin kasi maaga pa ang kampanya. Nagsabi naman siya na magsasabi siya kung tatakbo siya by December 2026, no? Natama lamang yun. Hindi mo hinahaluan ng politika ang iyong trabaho. Tahimik lang siya. She does her work. Ngayon, pag sinabi ng anong klaseng work yan? Ano ba ang nasa saligang batas? Di ba ang sa saligang batas, spare tire lang naman talaga ang vice presidente. Pero, first among equals. No? Siya ang natatangi. Kahit nasa saligang batas, sinasabi siya ang successor. No? So, kailangan niyang maghanda, kailangan niyang umikot, kailangan niyang alamin kung ano nangyayari sa mga nagbigay sa kanya ng mandato. At clearly, yung mandatong yon mas malaki kaysa dun sa presidente. Ang hindi siguro nasasabi dyan sa survey na yan, kailangan nilang i-measure ano ang tawag doon, measured capacity ng isang Rodrigo Duterte sa 2028. Ma'am, May mga scenarios na pinag-uusapan dyan, pero hindi linalabas yung numero. Opo, ma'am, makaka-apekto ba yung survey na yan sa takbo ng impeachment laban kay VP Sara, considering na nauna nang inamin ng mga kongresista na involved nga yung for later release funds sa 2025 budget na wala ngayon sa 2026 national budget at ang present na lang ay ang impeachment na bagong kaso laban kay VP? Sa tingin ko yung survey na yan ginawa para nila ma-measure gaanong demolition job ang kailangan para makalapit kung sino man yung mga tandem nila o mga taong fino-float nila. Kasi kung titingnan mo yung trending ng kay Vice President, she was at the high 64%. Nung giniba-giba, of course bababa yun, di ba? Hindi naman siya nakikipag-away directly, no? Hindi naman siya naglalabas ng mga baho ng administrasyon. Pero naanig, no? At kaya nila kaya inalis nila yan, sa tingin ko yan ang unang pagkakamali ng administrasyon na ito. Kasi hindi ko alam kung na-measure nila yan. The fact na inalis, ibig sabihin, ang laking percentage yon sa Duterte vote. No? So itong ginagawa nila with that survey, it means that the Vice President will undergo a very, very, paano ba sabihin yan, matinding demolition sa impeachment na ito. Yung demolition na yan is aimed to lower her ratings. Pero babalik ulit tayo doon sa una yung tanong, no? Yung tungkol sa flood control projects. Ang tatanong ko, sige, demolition kayo kay BP. Ano nangyari doon sa flood control projects? Hindi ba 1.5 trillion yung nawawala ng 3 taon? Sisisihin nyo ba doon si Vice Presidente? So, makikita natin dito, MJ, labanan talaga ng optics and narrative. Kung sinong may controlling narrative, yaan ang sa tingin ko